Isang maulang gabi ng July 25, 2010, mga bandang alas 7. Kaka-out ko lang sa trabaho sa isang opisina dito sa Makati. Ako ay isang IT specialist sa isang kilalang communication company dito sa bansa. Binabaybay ko ang kahabaan ng highway pauwi gamit ang kauna-unahang sasakyan na aking naipundar. Habang nagmamaneho, tumingin muna ako sa aking side mirror para makita kung clear na ang daan dahil mag-iiba ako ng linya at malapit na akong lumiko papunta sa gawing kanan dahil papalapit na ako sa intersection kung saan ako ay liliko sana. Dahan-dahan akong nagminor nang biglang natanaw ko sa kanan side mirror ng sasakyan na may mabilis na trailer truck na tinutumbok ang linyang aking lilipatan. Nang biglang naramdaman ko na lang ang pagsalpok ng truck sa likuran ng aking sasakyan. Pumaikot-ikot ang aking sasakyan. Hindi ko na makontrol ang manibela dahil sa lakas ng pagsalpok. Biglang nag-slow motion ang lahat sa aking paningin at naisip ko na ito na ba ang aking katapusan? Habang tinutumbok ng kotse ko ang isang poste. Nang biglang may nakita ako isang imahe mula sa labas. Isang imahe ng babae na sobrang liwanag. Kumikinang siya sa sobrang liwanag. Nakita ko na lang ang kanyang paglutang papunta sa akin at bigla siyang tumagos mula sa labas papasok sa loob ng sasakyan at pinihit ang manibela pakaliwa. Namalayan ko na lang ang paghinto ng aking sasakyan sa pag-ikot. Naramdaman ko na lang ang paghila sa akin ng mga rescuer papalabas ng kotse. At sa pagmulat ko ng aking mga mata, ako ay nasa labas na ng sasakyan at nakahiga sa stretcher. Nawalan daw ako ng malay ng ilang minuto. Nagtamo lang ako ng ilang bukol sa ulo. Kwento daw ng mga saksi, muntikan ko na daw tumbukin yung poste at buti daw napihit ko pa yung manibela para maiwasan yung poste dahil kung hindi daw baka mas malalang injury ang nakuha ko sa pagsalpok ng kotse sa poste. Hindi ko na kinuwento sa kanila ang nakita ko bago ako mawala ng malay. Iniisip ko na lang na baka guardian angel ko yun o kamag-anak na matagal nang wala dito sa mundo. Kung ano man uri ng nilalang siya, malaki ang pasasalamat ko sa kanya at sana magabayan pa niya ako at mailayo sa kapahamakan. Nangyari to, mga 8 taon na nakalilipas. Habang nagbabakasyon kami, kasama ang mga magulang ko at mga kapatid sa probinsya nila lolo at lola sa father side ko sa Quezon. 15 taon gulang ako noong time na to. Ako nga pala si Mitch. Kasalukuyan nagtatrabaho sa isang call center dito sa Manila. Mga bandang alas 8 na ng gabi nang kami ay makarating sa bahay nila lolo. Si Tita Nilda ang sumalubong sa amin pagdating. Si Tita Nilda at ang pamilya niya ang kasama nila lolo at lola sa bahay na to.
Pangalawa siya sa magkakapatid at si Papa ang bunso. At si Tita Nene naman ang panganay nila na nakatira na sa Canada kasama ang pamilya nito. Paminsan-minsan, umuwi sila para bumisita dito at yun ang dahilan kung bakit kami nauwi ng Quezon dahil pauwi na rin sila mula Canada para makapagbakasyon. Pagkatapos maghapunan, naisipan ko na tumambay muna sa terrace ng bahay dahil malamig at presko ang hangin dito. Habang ako'y nagmumuni-muni, biglang nilapitan ako ni Tita Nilda at nakipagkamustahan at kwentuhan sa akin. Masaya ang kwentuhan namin. Puro tawanan at biruan. Nakwento ni Tita na baka sa susunod na araw pa makauwi si Tito Baldo na asawa niya dahil sa Laguna pa ito magtatrabaho bilang OIC ng mga gwardiya sa isang industrial park doon. At yung mga pinsan ko naman baka sumabay na rin sa papa nila sa pag-uwi dahil sa Laguna ito mga nag-aaral ng kolehiyo at pabakasyon na rin sila. Nang biglang nagpaalam si Tita na kung gusto ko daw magkape kami habang nagkukwentuhan at magtitimpla lang daw siya para sa amin dalawa. Sige ka ako, kasi masarap magkwentuhan habang nagkakape. At dahil sila papa at mama nasa kwarto na para magpahinga, kasama ang mga nakababata kong kapatid, wala nang magbabawal sa akin sa pagpapuyat. Nang papasok na si Tita sa loob ng bahay para magtimpla ng kape, ay sabay naman ang pagtunog ng notification ng messenger ko. Nag-message yung friend ko at nagtanong kung kailan ang meet up uli naming magkakabarkada. At sinabi ko na nasa Quezon pa kami at mayroon pang reunion kasama mga kamag-anak. Di ko pa alam kung kailan ang balik namin pa Manila. Habang nakikipag-chat ako sa friend ko, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Biglang di ako naging komportable sa kinauupuan ko. Pag-alis ng paningin ko sa cellphone ko, sa di kalayuan, ay may natatanaw akong isang nilalang na di ko mawari kung ano. Tawa ang kanyang wangis. Di ko matiyak dahil sa aking paningin. Ang kanyang binti ay parang sa kambing. Nakatayo siya gawi sa gate ng bahay at nakatanaw sa itaas. Parang nakatanaw siya sa bintana ng kwarto nila, lolo at lola. Kahit natatakot ako sa nakikita, naisipan ko na kunan ng litrato gamit ang cellphone ko. Sa unang pagkuha ko ng imahe ay blur siya. Kahit naman sa paligid niya ay malinaw ang pagkakakuha ko. Sa ikalawang pagkuha ko ng litrato gamit uli ang cellphone ay nakaramdam ako ng sobrang takot at kilabot ng malinaw na rumehistro sa cellphone kung anong klase siyang nilalang. Sa muling pagtanaw ko sa kinalalagyan ng nilalang na yun, bigla siyang nawala sa paningin ko. At dahil sa takot, dali-dali akong pumasok ng bahay at sinundan si Tita sa kusina. Tinanong ako ni Tita Nilda kung bakit ako pumasok. At dahil sa sobrang takot, di ko magawang magsalita. Kaya naisipan ko na hanapin muna yung mga picture na kinunan ko para ipakita kay Tita Nilda. Nang makita ko yung mga picture, laking gulat ko na di kasama yung imahe ng nilalang na yun sa mga picture.
at yung bakuran lang ng bahay at gate ang makikita sa kuha ko. Kaya nagawa ko ng ikwento kay Tita Nilda kung bakit ako nagmamadaling pumasok. Isang malaking nilalang na nakasuot na itim na roba na ang haba ay hanggang kanyang baywang. Ngunit ang kanyang mga binti ay katulad ng mga sa kambing at ang kanyang mukha ay mabalasik na may malilinaw at nagliliwanag na pulang mata. At sa kanyang noo ay may dalawang sungay. Nang matapos kong ikwento kay Tita Nilda yun, ay sinabihan niya lang ako na matulog na. Baka dala na lang daw ng pagod sa biyahe. Di ko alam kung may alam si Tita sa nakita ko o ayaw niya lang mapuno ng takot ang pagbabakasyon namin. Pero kahit nawala yung imahe ng nilalang na yun sa makuha ko, hanggang ngayon di ko pa rin malilimutan ang imahe niya. Kapag sumasagi sa isip ko yung itsura niya, nagkakaroon ako ng ideya kung anong klase siya. At takot at kilabot ang aking nararamdaman at napapaisip kung bakit siya nandun, ano ang kanyang pakay.